Sabi mga kababayan ni Attorney Palito, Palito. Sorry. Sorry na kabayan. Panelo para. Kung sino man na niya yung nagpapakalat ng gentleman's agreement, yun na niya ay nagsisinungaling. Basag na basag mga kababayan kay Attorney Panelo. Si Attorney Harry Roque, mismong kasama niya, kaalyado, parehong dating opisyal at naging spokesman ng dating Pangulong Mau Diggs. Nag-aaway na sila. Hindi magkasundo ng script ng black propaganda, mga kababayan, laban sa ating administrasyon. Ayan po. Sinungaling daw ito. Sinungaling. Talaga mga kababayan. Sinungaling man talaga. Ang pinaglilingkuran nila, lahat mga sinungaling. Si Mau Diggs, sinungaling. Si Xi Jinping, sinungaling. Mga Chinese po, inisa-isa po ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung kasinungalingan ng China dito sa West Philippine Sea, yung kanilang claim sa interview ni Christian Esguerra, lahat ng ng claim ng China, false. Hindi man totoo. Nang tanungin ni Christian Esguerra si Carpio kung ano niya yung motibo ng China. Sabi ni Carpio, pure greed niya and the policy of imperialism. Yun ang motibo ng China. Tama yung ating mga analysis po. Umaayon sa mga analysis ng mga eksperto dito sa West Philippine Sea issue. Pero anya Mr. Maravillas na rinig mo yung yung interview kay Senator Amy Marcos. Nabasa ko na lang po sa dyaryo. Tinawag mga kababayan ni Senator Amy Marcos yung Executive Order 57 ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Trojan Horse. Ayan po, Marcos versus Marcos na ngayon po. Executive Order 57, DAB at Trojan Horse. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga full story ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na po yung aming mga gym equipment na bago. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum made in South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Sa messenger niya po pala, Rich Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink.
Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya po sa sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo, mga kababayan, dito sa ating kwento. So, mismong si Panelo, mga kababayan, yung bumasag sa kasinungalingan ni Roque. Roque, sinungaling? Sabi ng Impact Leadership, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo says that anyone spreading the notion that former President Rodrigo Duterte entered into a gentleman's agreement with China is a liar seeking publicity. Ito yung mga unang sinabi ni Roque. Pagdating po sa ayunginan niya, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tubig at pagkain lang ang dahilan doon sa Sierra Madre. Yan ang sabi niya yung March 26. Ngayon, kinontra siya ni Panelo. Sinungaling ka niya. Gusto mo lang anyang sumikat. Hindi nagkakasundo po yung mga propagandista ni Xi Jinping. Pag ikaw kasi gawa ka ng mga kwento-kwento, wala ka sa katotohanan, talagang magbabangga-bangga. Lumalabas kasi po, mga kababayan, mismong si Harry Roque, na kaalyado at nagtrabaho as spokesperson ni Mau Diggs, ang mismong lumulubog po kay Mau Diggs sa problema. Nilalagdag, mga kababayan, araw-araw ni Harry Mau, yung kanyang amo mismo, nilalagay po sa kumunoy. Kaya po ako natutuwa kay Harry Roque. Sige lang, Harry Mau. Araw-araw kang dumaldal para lalong malagay sa problema yung amo mo. Ang akala nila, mga kababayan, sa pagsasalita ng mga ganyan, magiging bida sila sa mga mamamayang Pilipino. Ibaliktad po yung nangyari. Na-confirm lang po na santamba kayong mga udas. Di ba? Trinaydor ninyo yung mga mamamayang Filipino. Kaya sabi po sabi ni Atty. Panelo, kung sino man niya nagpapakalat na may gentleman's agreement, yun po'y nagsisinungaling. Baka gusto lang noon publisidad sa sarili niya. So, madaling sabi, nagbibida-bida lang po siya, para laging pag-usapan siya araw-araw, itong si Harry Roque, libreng publicity, kasi may ambisyon uli siguro, mga kababayan, na tumakbo sa pagkasenador, malamang kahit po sa pagkatanod. Tanod talaga niyo, Mr. Maravillas. Kagawad pala. Pagkagawad sa barangay, walang bumoto po sa inyo, Harry Mau. Pwede kang mag-opisyal doon sa Beijing. Pero dito sa Pilipinas, Reggie ka na. Di ba? Kasi kilalang kilala ka na ng mga mamamayang Filipino. Ang kulay mo. Ano niya, Mr. Maravillas, ang kulay? Kulay dragon. So bakit niya, Mr. Maravillas, ganun yung sinabi ni Panelo? Gusto niya, mga kababayan, na iligtas yung kanyang amos na si Mau Diggs. Kasi na-realize po ni Panelo na sa mga pinagsasabi po ni Harry Roque, lalong pinahamak yung kanilang amo. Di ba? Kinonfirm lang, mga kababayan, ng mismong dating spokesman kung anong kawalangyaan yung ginawa ni Digong nung siya'y pangulo pa ng ating bansa. Sabi nga po ni Carpio, itisan niya a total surrender yung ginawa ni ng ayungin, yung ginawa ni Digong. Ayungin Shoal, isinuko nga ba ni Digong sa China? Sabi dito sa People's Tonight.
Mistulang isinuko ni former President Rodrigo Duterte ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kung pagbabasihan ang gentleman's agreement niya sa China na nagbabawal sa mga Pilipinong kumpunihin ang 80 anyos na BRP Sierra Madre na magre-resulta sa tuluyang pagkakagiba ng nag-iisang istruktura ng Pilipinas sa lugar, sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Yun man na talaga po mga kababayan ang pinasok na gentleman's agreement, sabi ni Harry Roque. In effect, ganon. And that is the script ng that is the agenda ng China mismo. So, madaling sabi, pumayag po si Digong sa gusto ng China na pabulukin na lang yung BRP Sierra Madre. Diretso na pong pabulukin. Kasi pagkain na tubig lang ng mga sundalo, mabilis yung pagkalawang po ng BRP Sierra Madre kasi dagat siya, maalat. Pag maalat po, mabilis ang kalawang. So mabilis na magdi-disintegrate, mabubulok po. At hindi na masisilungan yung BRP Sierra Madre. Yun ang agenda ng China. Pag nangyari yung panahon na yon, wala nang masilungan yung ating mga sundalo. Tapos na po. Take over na sila doon. Mga kababayan, magtatayo na sila ng military base. Pumayag doon sa ganong agenda. Alam nga namang hindi alam ng dating Pangulong Digong ang resulta ng hindi pag-repair ng BRP Sierra Madre. So nakipagsabuatan siya, madaling sabi. Paghudas yon sa mga mamamayang Filipino. Paghudas sa ating bansa. Kaya nga sabi po ni Carpio, culpable violation. Sa interview po ni Christian Esguerra, it is a culpable violation ng ating konstitusyon. Impeachable offense, mga kababayan, yung ginawa ni Maudix noong kanyang panahon. Kaya lang, tapos na yung kanyang turno. So grabe po yung iniwang problema ni Maudix sa ating bansa. Kaya biglang sumaklulo po, tinawag na sinungaling ni Panelo si Roque kasi kinonfirm lang ni Roque kung anong kabulastugan ang ginawa ng kanilang amo. Sa sobrang kadaldalan ni Roque, gustong magpasikat. Ayon, pinahamak si Digong. Sabi dito po, President Rodrigo Duterte knew that without repairs, the BRP Sierra Madre would soon collapse and thus end our presence in Ayungin Shoal. Sabi po ni Carpio, nakasaad sa kasunduan ng Gentleman's Agreement na tanging tubig at pagkain lang ang maaring i-deliver ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ang World War II era ship ng Philippine Navy na sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal sa Spratly Island noong 1999 bilang simbolo ng pag-aangkin ng Pilipinas sa nabanggit na teritoryo. Ngunit para kay Carpio, ang kasunduang iyon ni Duterte sa China ay paglabag sa Arbitral Tribunal ruling noong Hulyo 12, 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone or EEZ. Mismo po mga kababayan na si Digong ayaw kilalanin yung desisyon po ng UNCLOS. What? Kung ano ang posisyon po ng China, yun ang posisyon ni Digong. Parang ang kakambal ni Xi Jinping po si Digong. So sabi rito, alinsunod sa arbitral award, walang karapatan ng China na magtayo ng kahit na anong istruktura sa Ayungin Shoal at lalong walang karapatan na pigilan ang mga Pilipino na magsagawa ng aktibidad sa lugar dahil pagmamayari iyon ng Pilipinas. Yet Duterte agreed in a concession to China that the Philippines could only bring food and water to BRP Sierra Madre and would not bring materials to repair the Sierra Madre, sabi ni Carpio. Duterte's gentleman's agreement was lopsided in favor of China. That gentleman's agreement niya was a disguised surrender of our EEZ rights over Ayungin Shoal as it gave China veto power over our exclusive right to erect structures on Ayungin Shoal, paliwanag pa ng dating Associate Justice ng Korte Suprema. Yan po, na-realize ni Panelo, napanood siguro si Justice Carpio, pinahamagan niya ni Harry Roque,
si dating Pangulong Digong sa kanyang katabilan. Kinonfirm niya, gaya niya, palabas ako ng statement, tawagin ko si Harry Roque sinungaling at gusto lang na magpasikat. O ito po, maganda itong sinabi ni Antonio Contreras, yung professor po, Bicolano din po siya, at columnist sa Manila Times yata. Sabi niya dito, China is a bully. Jaime Marcos et al. Remain glued to the idea that we can talk to a bully. We have tried that. That is what we have been doing, but it was not effective. China insisted on its claims over our EEC, to which UNCLOS gave us sovereign rights. This is because China is a bully and we are admittedly weaker. The best way to deal with bullies is to enter into alliances with countries that would check China. Those who say this is a warmongering are totally ignorant about neo-realist politics. China will not go to war if it is countered by a stronger alliance that can inflict more damage to it. We have a term for this. We call this as deterrence. Mismo, mga kababayan, yan ang tama po. Kaya tama yung naging strategy po, actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi aminado naman tayo na ang bansa natin po na pag-iwanan in terms of military power. Kasi nagkagulo-gulo dito sa ating bansa. Naubos yung panahon natin sa politika, pag-aaway-away po, na-neglect po yung ating modernization ng ating armed forces. Pagpalakas po ng ating defense. At ngayon lang natin ito ginagawa. As we cannot do it, mga kababayan, overnight. Kasi ang pag-modernize naman po, kailangan natin ng bilyon-bilyon dolyar, pambili ng mga armaments. It will take time talaga. So ang pinakamabilis, pagsabay-sabayin natin. Yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagsasabay-sabay niya. Yung pagbili ng mga armaments, missiles, BrahMos missiles, for example, galing po sa India, at kung ano-ano pang mga armas, helicopters, eroplano. May plano tayong bumili sa Fransya, sa France, or sa South Korea ng submarine para lumakas po, magkaroon tayo ng credible defense. So ang pinakamabilis, sabayan natin ng pakikipag-alyado sa dati na nating mga kaibigan na bansa, ang tawag dyan like-minded countries or nations. So yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamasama po ng mga pro-China kasi yun man talaga po ang takot ng China, ang mapagkaisahan siya ng lahat ng mga bansa. Kaya nagagalit po yung China because we are doing the right thing. Tama yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na checkmate sila. So yung analysis po ni Antonio Contreras, tama po. Ang China po, hindi makikipaggira sa atin with all our alliances po. Kaya ang ginagawa nila, manakot lang ng manakot. Ginagamit nila ngayon itong mga minions nila dito sa ating bansa para takutin tayo at paghati-hatiin. Divide and conquer po. At ginagatungan nila, mga kababayan, yung mga mamamayang Filipino na mag-withdraw ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na nga po nila na iluklok si Inday para pro-China po ang presidente. Tulad po ni Mao Diggs, matutulog lang po habang kinakamkam ng China yung ating territory. Hindi lang po iimik. Ganon ang pangguguyo, panluloko na ginagawa sa atin ng China. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala na makikipaggira, gigirahin tayo ng China. Hindi po. Takot lang nila po. Malamang po, dito sa mga IDCA sites, nakaposisyon na po yung ultimate weapon ni Uncle Sam. And America has that, tested, military sa pagkikipaggira po. Nakita ninyo ng lusobi ni Uncle Samso yung napakayabang na Iraqi president, yung Desert Storm, mga kababayan. O di ba? Timbuang po yung Iraq at si Saddam Hussein po nagtago sa kanal.
Nawala po yung yabang po ni Saddam Hussein. Na-capture po siya. Nasa ilalim ng kanal. O dyan po sa butas na yan, nakuha siya, the capture of Saddam Hussein in 2003. Dyan po, dyan hinugot po si Saddam Hussein. O dyan po. Ayan po inabot ng strongman na si Saddam Hussein, malamang yan ang sapitin po ng barkada ni Mao Diggs na si Xi Jinping. Pag hindi siya umayos po, China, mga kababayan, against the whole Allied Forces, Japan, Australia, France, Germany, America, Britanya, yung mga European countries, plus India, tapos tayo rito po, yung mga matatapang po tayo. Hindi tulad tayo ng mga taga Finta Kingdom, na ang tapang nasa bibig lang po. Di ba? O isa pang matapang, mga kababayan. Ito mga warrior po. Si Muammar Gaddafi. Ano po sinapit? Mahirap po yung mga nagtatapang-tapangan sa mundo. Pag inarap na po ng mga totoong matapang, pero hindi po mayabang. Kaya huwag kami si Jinping. Huwag ninyo kaming tinatakot. Kayo yung takot na takot. Dahil tama yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ginagamit ninyong strategy, fearmongering, ginagamit ninyo yung strategy manakot kasi hindi ninyo kaya na humarap talaga sa totoong laban. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, sabi nga niya po mga kababayan, we seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos do not yield. Wala siyang planong makipag-away po, pero hindi niya hayaan, mga kababayan, na mawalan tayo ng teritoryo, mawalan tayo ng bansa. Kayaan niya, Filipinos do not yield. Maninindigan tayo. So ang strategy niya, mga kababayan, na ikinakagalit ng China, kaya tinatakot tayo rito at na yung interpretation po ng mga minions ni Xi Jinping dito ay gusto tayong makipagira. Sila po ang nagsasabi lang ng ganyan para takutin po tayo. Intimidation yung strategy po nila. Ina-checkmate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito yung kinakagalit nila po. Sabi ng ating Pangulo, I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response in countermeasures, a package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of China, Coast Guard, and the Chinese Maritime Militia. Alam mga kababayan, basa ng China kung anong ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya po binabanggit ng direkta, nagmakausap niya yung mga bansa, yung mga requirements natin for defense, siniguro na sa kanya. Madaling sabi, ready po tayo to defend the country. Kaya nagngingit-ngit po yung China kasi ready tayo. Ang gusto ng China po, hindi tayo ready. At gustong-gusto nila, mga kababayan na leader, ang tulad ni Mao Diggs. Kasi si Mao Diggs po, pinabayaan lang niya. Di ba? Yung mga kalyado natin, hindi man niya kinakausap kasi inaaway niya nga. Yung Amerika, inaaway niya. Pero anya, Mr. Maravillas, ano yung sabi ni Senator Amy Marcos na Trojan horse? Yung executive order daw, yung counter-measure package na sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Trojan horse daw. Ang totoo pong Trojan horse, yung mga taga Davao.
yung barkada po ninyo. Trojan horse ng China dito sa ating bansa. Imagine, 36 na mga Chinese nationals nag-serve sa Philippine Coast Guard as auxiliary brigade. May ranggo pang general. Yun ang totoong Trojan horse. Pinapasok mismo yung mga enemies natin sa mismong agency ng ating gobyerno tulad ng Coast Guard. Yun ang totoong Trojan horse. Pero ito pong Executive Order 57, paano man naging Trojan horse? Ito yung ating defense. Trojan horse daw sabi po ni Amy Marcos kasi ito daw yung magiging dahilan ng foreign meddling. Yung pangingialam ng mga kaibigan natin dito sa ating bansa ay kailangan natin. Dapat talaga silang mangialam dito. We authorize them na mangialam para tumulong sa atin. Kasi pag hindi po tayo umingi ng tulong sa kanila, di man natin kaya on our own because of the, weak military. Kasi pinalayas ng mga senador noon yung military base dito. Kaya nga tayo, pinalit natin sa military base po, yung mga expanded EDCA sites at yung visiting forces agreement po. So, importante po sa atin yung meddling ng ibang bansa. Kasi pag hindi tayo pinakailaman dito ng ibang bansa, di mag-isa tayo. Sino sasaklolo sa atin dito? Di ba tama yung strategy? You ally with like-minded countries. Yung Amerika nga, nakikipag-alyansa. Kaya may NATO forces. O di ba? Kahit yung Desert Storm doon sa Iraq, hindi man yun mga kababayan, puwersa lang ng Amerika. Kasama doon yung NATO, North Atlantic Treaty Organization. So hindi siya umaaksyon ng mag-isa. Allied forces palagi. And we should be part of the Allied forces. Anong masama doon? Lahat ng bansa nakikipag-alyado. Depende sa kanilang kanya-kanyang interes. Yung China nga, nakipag-alyado din sa kauri nila. Russia, kaalyado nila. North Korea, kasi magkakauri sila eh. Ganon lang yun. Just like the Muslim countries, may asosasyon din sila. Masama bang makipag-asosasyon? Tayo rito, Southeast Asian countries. Kasi may common interest po tayo. And the Philippines in America, may common interest po sila. And parehas yung ating values, parehong demokrasya. Minasama po ni Super Ate, Trojan horse daw. Ang totoong Trojan horse po, yung taga Davao. So sabi niya rito mga kababayan, our country's defense posture is far from being self-reliant, and the urge to retaliate soonest is about to pay the price of foreign interference. She argued that Section 7 welcomes many a Trojan horse of foreign interference through donations, contribution, grants, bequest or gifts from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. So anong masama na regaluan tayo? Buti nga't na regalo hindi natin bibilhin. Di ba? Yung mga defense agreement natin with other countries, yung iba grants, binibigyan tayo ng mga gamit tulad ng mga drones para mabantayan natin yung territory. Masama ba yon? Kaysa naman nabili natin, pasalamat tayo. May mga bansa na gusto tayong bigyan ng mga gamit at willing silang tumulong sa atin to defend our rights. Ba't di nyo po minamasama para manatili tayong mahina? Pag mahina, yung neighbor natin na ganid, yung mga Chinese, malaya silang tayo ipagsamantalaan, ibuli po, api-apihin, ganon. Huwag kami, Senator Amy Marcos. So, Senator Marcos called on her brother's administration to adopt a more diplomatic approach in dealing with China amid the escalating tension in the West Philippine Sea. Open po tayo sa diplomacy, pero yung diplomacy, patuloy na ini-ignore po ng China kasi yung perception nila sa atin weak. Ngayon, they have to deal with us kasi
with our strong alliance, with our superpower friends, hindi na sila pwedeng magdikta sa atin. Kaya nang gagalaiti yung China. Tama? Pero kung sosobo yung China sa gira, malayo po. Hindi nila kakayanin po ang strong alliances natin with other countries. Kaya, ang gagawin nila, takutin po tayo through propaganda. Iyan, kung magpatakot po tayo, pag hindi po, mapipilitan sila na umatras. Kasi hindi pa sila ready, mga kababayan, na makipag-ubusan. Yan man lang po ang katotohanan yan. So, tama yung analysis po ni Contreras. Importante yung deterrence. Strong deterrence. And with our allies, yun po ang strong deterrence natin. So sabi niya, I will not allow the life of even one Filipino to be put in danger. However, it is also clear to me that we should not surrender our rights in the West Philippine Sea. Ganon naman talaga. Ganon naman pala na hindi mo i-allow na isurrender yung ating rights sa West Philippine Sea. Yung danger po sa buhay ng isang tao, normal po yon. Kahit saan po may peligro, kahit nga sa bahay ninyo may peligro. Wala man po dito sa mundo na masasabi natin na safe, totally safe sa buhay. Diyan nga sa bahay ninyo, mamali ka ng lakad, maulog ka sa hagdan, mababugok ang ulo mo, patay ka. Di ba? Huwag tayong mamuhay sa takot po. Sabi ni Seneca, Madam Senator, there are more things likely to frighten us than there are to crush us. We suffer more often in imagination than in reality. Nasobran kayo sa imagination? Yung mga tao na nasobrahan sa pag-iisip, nasobrahan sa imagination, takot na takot sila. Nag-suffer sila, mga kababayan, dahil doon. Sa sobrang takot na imaginary man lang. Yan ang sabi ni Seneca. Sabi niya, many are harmed by fear itself, and many may have come to their fate while dreading fate. Sa sobrang takot nila, mga kababayan, yun ang nangyari tuloy sa kanila. Kaya yung turo ng ating Panginoon, fear not, do not fear. Kasi yung fear po, ginagamit ng dyablo para hindi natin magawa yung dapat nating gawin. Yung China po, yun ang ginagamit nilang instrumento. Kasi po, ang China, ang simbolo, dragon, simbolo ng dyablo. So sabi ni Amy Marcos, let us not be hasty, let us not be reckless, so that we can safeguard the welfare of our people. Sino naman yung naging hasty and reckless? Nasa isip lang ninyo po yan. Napakaingat nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, makikita natin sa kanyang mga statements, talagang carefully worded siya. Pero yung hasty na sinasabi po ninyo, kailangan na din natin na magmadali. Kasi baka magising tayo isang araw, wala na sa atin yung ating mga territories dito sa West Philippine Sea. Kasi abante ng abante. Hindi po tayo dapat tutulog-tulog na lang. Dapat mabilis tayong gumalaw. Gumalaw ng tama. May kasabihan tayo kasi, daig ng maagap ang masipag. Tama? Dapat maagap tayo. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.